Hi, Yusek. Good afternoon. Amnesty International and criminal law professor Barry Gutierrez both said that lowering the age of criminal responsibility doesn't really have a guarantee of deterring violence. While Malacanang is open to this push, meron po bang reservations ang Malacanang tungkol dito? Kagaya ng ating sinabi kahapon, depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Mayroon pong report na tumaas ang stunting sa mga batang Pilipino. Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanyang reaksyon dahil marami na tayong mga programa para matugunan ang pagkabansot sa mga bata? Hindi ito kahapon lang naging problema. Alam ng Pangulo ang problemang ito, kaya nga po siya nung nakaraang taon ay nag-utos na magpatayo ng child development centers at mga daycare centers. At ang DepEd po sa ngayon ay meron pong programa, ang School-Based Feeding Program for 2026 to 2027 na meron pong budget ng 25.6 billion para malabanan ang kagutuman sa mga kabataang mag-aaral. Ang mabibinipisyohan po nito ay aabot po sa 4.63 million learners nationwide. At mas pinahaba na po ang araw para sila po ay makatanggap ng masustansyang pagkain. Aabot na po sa 200 days. Mas mahaba po kumpara sa nakaraang taon na 120 days. At ang mabibiyaan po nito para sa universal feeding ay ang kinder to grade 1. At ang mga undernourished learners naman po para sa grade 2 to grade 6, kasama na rin po ang pregnant adolescent learners, vulnerable and marginalized students na beyond grade 6. Maliban po dyan, ay meron din pong programa ang DSWD para unang-una walang gutom program at ang supplemental feeding program na ang target naman po ay 1.8 million children enrolled in LGU-run child development centers and supervised neighborhood play. Ito po ay sa buong bansa po ipapatupad ng DSWD. So, dito naman po, 180 days feeding days ang maibibigay natin sa mga 3 hanggang 5 taong mga bata. Yusek, natukoy po ba kung saan pwedeng nagka-problema dun sa mga programa? Kasi yung mga binanggit nyo po, halimbawa yung food stamp program nung 2023 pa po ito nagsimula. Last year, yung first 1,000 days. At yung pong supplementary feeding program na ginagawa na rin dati pa. And yet, tumaas pa rin po yung stand. Yes, nakikita po yan, kaya po ine-expand ang programa, mas pinapahaba pa po at mas dumadami pa po ang mga beneficiary ng mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then, as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isantabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito
Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, this is actually a question from the newsroom. U.S. President Donald Trump has ordered probe into alleged gasoline price gouging of major oil companies, arguing that pump prices are not falling fast enough despite a sharp drop in crude oil prices. Dapat din daw po ba itong gawin sa Pilipinas, yung investigasyon po sa mga oil companies? Matagal na pong ginagawa ito. Unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good afternoon po ulit. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng corruption at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Well, Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? sa Facebook Live niya po ito sinabi, Yusek Claire, and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total, mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano pong ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro, nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo.
Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po, yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba? Yung mensahe lang po ni Presidente. Oo. Ma'am, Oo. sige po ma'am. Mensahe saan? Saan mensahe sa? Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon daw ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ma'am, another question. Reaction lang din po ng palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng palasyo. Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy. Salamat, ma'am. So, natanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. On a different note naman po, the DBCC has lowered the GDP growth forecast for this year to 3.5% to 4.5%, well below the government's initial 5% to 6% target. Does the government see the lower growth forecast as temporary setback? And are there other economic targets that will be revised? Ang nangyari po kasi dito, dahil meron tayong kinaharap na global oil crisis at yun po ang nakikita ng mga economic team natin kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess.
Alright po. Follow up. Dun po sa gastos, meron po kaya kami makukuhang data sa mga susunod na week? Kasi yung other macroeconomics daw po na assumption ay marirelease na rin po this week, sabi po ni Sec Balisacan. Doon po ba kay Sec Kim, meron din po bang Itatanong natin sa kanya, ibigay niyo lang po sa akin kung ano yung gusto nyong makuha na data para itanong po natin sa kanya. Thank you po. And last na rin po, might this lower growth forecast for this year drag on 2027 growth outlook pati na rin po sa 2028? Or hindi naman po nakikita ng economic manager? Ang sabi po sa atin, since ngayon po ay gumaganda na po ang paggastos sa infrastruktura, nakikita niyo naman po. So, nakikita po second half, this year ay malamang magkaroon na po ng konting improvement.